Ang parusa na gagamitin ng Diyos dito sa ibabaw ng lupa ay siguro yung mga lindol, yung tubig at ang kalayo. Yung mga lindol na paparating ay yun ang ipaparusa sa atin dito sa ibabaw ng lupa, na kayang burahin ang mga bundok at ang malalaking syudad. Sa lindol na yan, kung maglindol ng 3 oras, kung sakaling darating yon, wala talagang matitira. Dahil kagustuhan ng Diyos yan na parusahan tayong lahat. At saka kung tubig naman, siguro kadalasan ay magkasama ang tubig at hangin. Yung bagyo. Yung bagyo na manalasa sa ating pananim at sa ating pamumuhay. So malamang sa tubig ganyan ang mangyayari. Mga baha, malalaking baha dulot ng bagyo. Yun ang gagamitin siguro ng Diyos na iparusa sa atin para makilala natin na siya ang Diyos, ang may gawa ng lahat dito sa ibabaw ng lupa at sa buong daigdig. Yung mga apoy naman siguro yung mga malalaking digmaan, mga sunog. Siguro yun ang ibig sabihin ng apoy na kanyang parusa sa atin lahat, na bawat bansa ay magkaroon ng digmaan. Apoy kasi yun ang digmaan eh. Kaya yun ang parusa niyang gagamitin para sa mga tao dito sa ibabaw ng lupa. Lahat ng bansa ay makakaranas ng ganyan. Yung mga lindol, mga bagyo. Ang bagyo at baha, yan ang pinakamahirap kasi nakasalanta yun ng pananim eh. At mga halaman, pati buhay. Hindi lamang, siguro yung mga sakit, mga sakuna, iba't ibang uri ng sakit na pangtaong sakit na ginawa rin ng tao. Dahil siguro ang mga tao ay nakalimot na sa Diyos at nasa impluensya na ni Satanas. Okay naman doon kay Satanas eh, kasi mayroon naman siyang kaharian. Yung kaharian niya, sabi ng iba ay kalayo daw. Dagat-dagatang apoy, okay naman yun. Kung makasalanan ka, okay yun. Pero kung gusto mong maging mabuti ay Jesucristo maging mabuti din sa iyo. So dalawang patutunguhan. Kung darating yung mga sakuna, wala tayong magawa. Siyang may-ari ng daigdig. Tayo ay naninirahan lamang. Wala pa tayong respeto sa kanya. Hindi pa natin siya inaalaala. Kadalasan sa atin, busy sa trabaho, busy sa kung ano-ano, mga gawain na wala namang katutunguhan, kasi pagtanda natin lahat ay may iwan. So ganyan siguro yung galit ng Diyos na ipaparusa sa atin lahat. Hindi lang naman ako, hindi naman kayo, lahat tayo nanirahan dito sa ibabaw ng lupa. Sa buong daigdig, lahat ng bansa ay makaranas ng parusa ng Diyos, kasi siya ang nagmamay-ari nito. Siya rin ang nagturo sa tao na hatiin ang daigdig sa pamagitan ng iba't ibang lingwahe at salita. Kaya wala tayong magagawa. Siya nga ang may-ari. Kung parusahan niya tayo, ay di, maghanda tayong lahat. Kasi darating din yun eh. Nakasulat na nga sa Bible dati yung nangyari. Ang ngayong pangyayari ay malamang hindi sinulat. Kasi mas malala siguro ito. Sobrang ng dami ng tao at ang mga tao ay kadalasan ginagawa hindi na maganda. Ang hindi maganda, yon yung mga tauhan ni Satanas. Yung nagpakabuti naman ay siguro yon ang mga tauhan ni Jesucristo. Yung iba naman na wala sa kabila, wala sa kanan, wala sa kaliwa, hindi naman kasi Satanas iniwala, hindi naman sa Diyos iniwala. Iwan ko kung saan sila ilalagay ng Diyos pagdating ng panahon. Pero yung mga sakuna talaga, yan ang ipaparusa sa ating katawan. Kasi ang katawan natin ay nagmula sa lupa at babalik sa lupa yan lahat. Mayaman ka man mahirap, matalino ka man o hindi, may pinag-aralan ka man o wala, lahat maiiwan dito sa lupa kasama ng iyong katawan. Yung espiritu ng mga tao ay iwan ko saan pupunta, kay Satanas ba o sa Panginoong Diyos ba? Kasi ang Diyos ang maghatol ng lahat. Kasi tayo ay tao lang at walang karapatan na hatulan ng Diyos. Kaya tayo ang hinahatulan ng Diyos dahil siya ang may karapatan. Salamat, thank you. Pakashare naman, like, and follow. Salamat.